Manigong bagong taon, Q-Citizens! Unkabogable ang pagsalubong ng bagong taon sa Quezon City dahil sa live na pasiklaban ng iba-ibang banda at pasabog na performances ng drag queens at guest stars sa pangunguna ng box office superstar Vice Ganda. What's up, Batman people? Umabot sa 35,000 Q-Citizens ang dumalo sa New Year countdown na mas pinakulay ng engranding fireworks display. Nagbigay ng mensahe si Mayor Joy Belmonte sa unang flag raising ceremony ng bagong taon sa City Hall, kung saan pinasalamatan niya ang mahigit 19,000 kawani sa pagiging bahagi ng tagumpay ng lungsod Quezon sa taong 2023. 2023 was a banner year for us. I think this was our best year in terms of performance. And of course, I attribute all of that to all of you here. Pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto ang paggunita ng pamahalaang lokal sa ika-212 anibersaryo ng kapanganakan ni Melchora Tandang Sora Aquino. Malugod na tinanggap ni Mayor Belmonte ang donasyong 500,000 pesos mula sa ACE Events na organizer ng Pop QC Mercadillo. Formal na ding na-turnover ang mahigit 100,000 pisong kinita ng Kilos QC Kilos Store ng Bayan para sa kinabukasan Charity Bazaar. Ang mga nasabing pondo ay mapupunta sa Learning Recovery Fund ng Quezon City. Winner ang serbisyo sa QC. Ginawaran si Mayor Joy Belmonte ng Gawad Tanggol Karapatan Award ng Commission on Human Rights bilang pagkilala sa kanyang advokasya na maprotektahan ang karapatang pantao ng bawat Q-citizen. Nagsagawa ang Department of Sanitation and Cleanup Works of Quezon City ng anti-smoke belching operation upang matiyak na compliant ang mga city-owned vehicles ng lokal na pamahalaan. Pagpapalawig sa Kuha sa Tingi program ang naging tema ng pulong ni Mayor Joy at ni Ripple X CEO Ces Rondario. Ngayong taon, target ng pamahalaang lungsod na maisailalim sa programa ang karagdagang 5,000 sari-sari stores sa lungsod. Nag-oath-taking na ang mga bagong officers at Board of Directors ng Association of Barangay Captains sa pamumuno ni Punong Barangay Cesar de la Fuente Jr. ng Barangay Mangga. Nasa 1,314 Q-Citizens ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa QC Government sa ilalim ng Small Income Generating Assistance o SIGA. Samantala, 9 na grupo naman ng entrepreneurs ang nabigyan ng pampuhunan sa tulong ng Sikap at Galing Pangkabuhayan Program. Binigyang diin sa pulong ni Mayor Belmonte at ni Chit Castillo ng Seagulls Flock Organization ang kahalagahan ng pagbuo ng mga programang makakatulong sa pagsugpo ng gambling addiction. Tinalakay din sa meeting ng alkalde kasama sina Department of Education Assistant Secretary Dexter Galban at Education Affairs Unit Chief Maricris Veloso ang programang nakatakdang ilunsad sa lungsod upang tugunan ng malnutrisyon at problema sa mental health ng mga kabataan. Nakipagpulong naman ang lokal na pamahalaan kina Mr. Lito at Kim Camacho upang pag-usapan ang implementasyon ng programa para sa mga kabataan ng international organization na Escolas Occurrentes. Nag-courtesy call ang 16 na bagong appoint na station commanders at officers ng Quezon City Police District kay Mayor Belmonte na magiging katuwang ng pamahalaang lokal sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Nanumpa na ang mga bagong opisyal ng QC Liga ng mga barangay sa pangunguna ni Cap Marie Rodriguez ng Barangay Laging Handa. Magsisilbi bilang ex-officio member ng Sangguniang Panglungsod si Councilor Rodriguez. Pinangunahan ni Vice Mayor Gian Soto at ng ilang kawani ng Quezon City Government ang flag raising at wreath laying sa Quezon City Hall bilang paggunita sa ika-127 anibersaryo ng pagiging martir ni Dr. Jose Rizal. Bago nito, binisita ng Vice-Alkalde ang mga miyembro ng QC Tricycle Operators and Drivers Association upang maghatid ng mensahe at mamahagi ng pamaskong bigas. Mahigit 250 mag-aaral ng daycare center sa District 3 naman ang nakatanggap ng bags at school supplies mula sa opisina ni Vice Mayor Soto. 40 magulang at kaanak ng mga child laborer ang tumanggap ng livelihood package sa ilalim ng Department of Labor and Employment Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Kasabay nito, lumagda rin ang mga ito sa isang kasunduan na magbabawal sa kanilang mga anak na bumalik sa kalsada upang magtrabaho. Nasa 3,500 rice retailers naman ang nabigyan ng 5,000 pesos subsidy ng lokal na pamahalaan bilang pag-alalay sa tumataas na presyo ng bigas.
Congratulations sa QC Public Affairs and Information Services Department, Schools Division Office Quezon City at Novaliches District Hospital na kinilala bilang COVID-19 vaccination champions. Ito ang mga departamento ng pamahalaang lungsod na may pinakamaraming kawani na may second booster shots laban sa COVID-19. Pinarangalan sina Councilors Rani Ludovica, Mikey Belmonte at Vito Soto Generoso bilang dangal ng bayan sa Gawad Filipino Awards 2023 dahil sa kanilang di matatawarang serbisyo para sa mga Q-citizen. Kasama din sa mga pinarangalan sina Public Affairs and Information Services Department Head Engelbert Apostol at Quezon City University President Dr. Teresita V. Atienza.